Ikalawang Timoteo 2:19. Gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Galatia 6:10. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Unang Pedro 3:9-11. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Unang Pedro 3:15-16. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Nataglay ang mabuting budhi, upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo, ay mga pahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. Unang Timoteo 4:8. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Efeso 3:10. Upang ngayoy sa pamamagitan ng iglesia ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng sari-saring karunungan ng Diyos. Ikalawang Timoteo 3:17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Matagal na po talagang pinapangarap ng mga taga rito na magkaroon po ng ilaw, kasi nga po yung sitio po na ito ay isa po sa mga hirap sa signal. Ilang beses na rin po may mga batang nalaglag dito kasi gabi nga po hirap sa pagdaan kasi nga po madilim at walang ilaw. Siyempre po, makaharadlok po sa paglakat-lakat di po patalibod kay madulom. Siyempre, bukid po ini kag medyo makaharadlok talaga. Madali silang malapitan ng kalaban. Ang
Nung pagpunta po namin dito na napansin po talaga namin na medyo madilim po yung mga daanan, lalo na po dito sa may parte po ng eskwelahan at dito po sa mismong sentro po ng ating barangay. Nung una, makikita po natin kung gaano kadilim ang paligid. Isa po sa mga base sa survey na nakikita po namin na ginawa po ng Revitalize Police sa barangay, unang-unang hiling ng karamihan na mga nakatira dito ay magkaroon ng solar lights po sa kanilang barangay. Now is the time to carry out His plan. Hand in hand, together let us shine. Our good works will show, humanity will know. Let's proclaim His name to the world. Malaki pong pasasalamat namin sa ganito na nagkaroon kami ng solar light. Nakikita po natin kung gaano po kasaya ang barangay kapag maliwanag, nagiging secure ang ating komunidad. Lahat ng mga tao makabeneficiary, maliwanag na ilaw. Nagpapasalamat po kami dahil masasabi na po namin na kahit pa paano, ligtas po kaming makakatawid. Ang iniisip namin dito is yung kaligtasan po ng lahat, lalo na po yung mga senior citizen na tumatawid po dito at sa mga katulad ko pong mag-aaral na nag-aaral. Ang peace and order po natin sa ating barangay ay napapanatili po natin sa pamamagitan po nitong inisyatibong programa po ng MCGI. Grabe po ang pasasalamat ng ating mga community sa tulong ng MCGI at UNTV. So talagang partners talaga siya ng ating kapulisan sa pagmamalasakit sa ating komunidad. So itong MCGI natin dapat ay minamahal natin kasi sila ang laging natatawagan natin kung tayo ay may kailangan na kailangan nating i-address ang problema ng ating community. So, lagi-lagi na lang, lagi-lagi talaga na, uy, tawagan natin ng MCGI, baka meron silang may tutulong. At hindi rin po tayo binibigo. So, etong nararanasan natin, hindi mangyayari ito kung hindi kaloob rin ng ating Panginoong Diyos. Hulog ng langit na to sa amin. Hindi namin na-request to. So, yun na yung talagang naisip ng MCGI para mabigyan ng, kumbaga, keep yung ating kapulisan sa paglilingkod sa bayan. At meron din itong aming solar lamp. Akala nyo kayo lang meron. Dito sa kampo, nung dumating ako, madilim siya. So, ang nagbigay ng liwanag ng ating kapatiran ng MCGI through Brother. So, sana po mabantayan po natin na hindi po siya masira para tuloy-tuloy po ang liwanag sa ating barangay. At sa susunod pa po ng mga tulong ng MCGI, very welcome po. Hindi po to maliit na bagay. Ito po ay malaking bagay po sa mga kapulisan at sa community na aming pinagsasabihan. So thank you po sa partnership na binigay niyo po sa amin. As we go on sa ating mga paggawa, yung ating sama-samang paggawa ng mga magkakapatid, nakikita natin kung paanong nahahawi ang dilim. Bakit? Lumiliwanag yung ilaw ng kapatiran, nahahawi ang dilim. Ipinakikita ng Diyos sa atin paano tayong dapat na makorek.
paano tayong dapat na mag-level up ng ating mga paggawa sa kabanalan. Yung paggawa natin na maabot natin, meron tayong inaabot. Yung kasakdalan ng ating mga paggawa. Thank you.